Hello, good evening. Good evening dyan. Morning kasi dito. Sorry, I have my muna ha. Hello! Ayan. Hello! Lahat. Ayan. Go ahead eh. First time ko naka-join. Thank you, brother. Wow. This, some password ID. Thank you. So, marami akong questions actually, but I know limited lang first three, right? First three. Balik ka bukas, another three na naman. Sorry, kay Brother Romerto. Romer, okay, go ahead. Romer, and sorry, before I forget, thank you, Brother Romel, for sharing this Zoom ID password. Okay, so ito, Brother Romer, itanong ko lang. Hello, can you hear me? Yes, go ahead. So, bago kaming lipat, recently, nag-move kami dito sa US. And, nauna yung husband ko for 6 months. Tapos, sumunod kami. Galing kami sa Canada. Pinag-pray ko talaga na yung place na matirhan namin is, sorry, change language to Tagalog. No, that's not. Okay, so pinagdasal ko talaga na ang place na matirhan namin is yung malapit sa simbahan. So, praise God, nasagot yung malapit kami sa simbahan. Kaya lang, yung St. Joseph Church, meron silang own na sementeryo. Kaya papasok kami sa malapit simbahan, dadaan talaga kami sa sementeryo. And then, itong house na narintahan, kasi rental muna kami, nagre-rent yung husband ko before siya, nauna kasi siya dito, so may kahati siya dati sa apartment. So ngayon, dahil dumating na kami, nag-rent na siya ng own apartment. Pero, dami niyang naghanap ng rentals. Hindi kasi siya maanuhan kasi wala pa siyang credit history. Kailangan siyang mag-build. So, ang mga tao dito walang trust sa mga baguhan. So, good thing, meron siyang At saka, isa pa, mostly dito sa nalipatan namin, hindi pet friendly. Meron kasi kaming aso at pusa. Kaya nadideny yung mga application namin sa rental application. So, ang ko is, itong house, na-refer lang to from his coworker na yung uncle niya nagpaparinta. So, hindi na kami inokehan na kami na mag-rent with our pet. Pero, kasi to na-abandon to, na-eject kasi yung nag-rent before kasi hindi nakabayad for 3 months, 2 or 3 months. So, itong bahay na-abandon for that certain time. So, talaga siya, yung madilim, wala talagang At saka yung place na lipatan namin is, maraming puno. Ang tanong ko dito, sorry, I will go straight. Yung basement namin, nandun kasi yung laundry namin, dryer at laundry. Madilim siya kasi garahe siya at very old. Manual yung open ng garage door. Pag pumunta ko dito, naglo-laundry at nag-a-arrange ako ng mga gamit namin doon, may nag-goosebump ako, parang something madilim kasi. So first tanong, may third eye ba ako? Brother Romer. Kasi nafe-feel ko nag-goosebumps ako Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May nag-goosebump ako, parang something madilim kasi. So first tanong, may third eye ba ako? Brother Romer. Kasi
nafe-feel ko nag-goosebumps ako Okay, so meron talaga tayo na psychic ability, no? Ang Diyos lang talaga ang pwedeng gumamit niyan. Ang Diyos talaga ang pwedeng nagmamay-ari niyan. Mhm. Kung meron naman na ano, for example na goosebumps, kasi yan ang sabi niya, true feelings sabi ni Mm. Padre Cabadeng, once tatayo, yung parang lumulobo yung ulo mo, kapag ka napunta ka sa isang bagay na sa isang lugar na infested, na parang yung tenga mo na umiinit dahil sa takot, mga ganyan, nagsisimula ka na mag-iba na talaga ang pakiramdam mo, posible talaga po. Ang una, Mm. kasi dahil sa infested yung area. Kasi meron tayong tinatawag na true accident na open yung psychic ability. No, true accident kasi una-una yung bahay is hindi natin alam haunted or infested. Kaya nga I pinagbabawal think yung ghost hunting kasi doon na open yung psychic ability sa mga ganyan na mga pagkakataon. So sa inyo naman yan, for example, yung pagrenta ninyo, so meron kayong authority dyan kasi nirentahan ninyo. So una-una gamitin po natin yung prayer ng simbahan. Una, i-renounce ninyo. Magkumpisal muna kayo, mag-general confession, tsaka i-renounce ninyo lahat ng mga occult attachment or occult practices na ginawa nyo noon. I-renounce nyo doon sa Blessed Sacrament. Kung meron kayong handbook ni Padre Siquia sa page 69, nandun yung renouncement, no, nandun yung occult renouncement. So i-renounce nyo po 3 beses doon sa mismo na lugar, doon mm. sa mismo na tabernacle. Tapos pagkatapos niyo nasagawa yon ng pagre-renounce at pagkukumpisal, magano kayo, practice kayo ng virtue, magdasal kayo doon sa bahay, magdasal kayo ng magdasal. Tapos, pagkatapos nyo yan na-practice nyo yan yung mga virtues nyo, yung mga thoughts, mga negative thoughts ninyo, nakiklear na yan sa utak nyo, wala nang demonic obsession, for example. So, anong gagawin ninyo? Magsimula kayo mag-deliverance sa bahay. So, lahat Mm. ng corner ng bahay, lahat ng corner dyan, lagyan ninyo ng exorcism salt. So, Okay, yung mga basement, okay. Ito bro. Kasi, okay. ah, Ah, yun nga, dahil nga na-feel ko yun. So, one time, na-distract kasi yun ang first kong anuhin, mag-deliverance ako sa bahay. But yung yung intercessory deliverance, because I asked you that already, yung nag-message ako sa'yo. And then, deliverance. Na-distract talaga ako. Na-distract ako yung nag-a-arrange ako, lahat ng mga gamit kasi bagong dating kami nga. And then, nasa basement, nandun yung husband ko. Sabi ko, ay, nandito siya. Sabi ko, huwag ka munang nag-itsa na lang ako ng I forgot yung yung protection, prayer protection. Nag-itsa na lang ako ng asin ganun kasi nahabol ko nandun yung husband ko. So nung morning yun, pagka afternoon nagnap ako. So pagising ko sumakit yung ulo ko. Na-retaliate talaga ako. Sumakit ng ulo ko pero iba talaga yung sakit niya. So kinabukasan hapon yun nagnap ako, pagising ko mga 6 o'clock ng gabi, yun nga na-feel ko. Tapos dire-diretso na siya hanggang next day. So pagka next day, ginawa ko yung yung regular na prayer ko, yung before ako magro-rosary. Ay bro, grabe talaga, hindi ko na kaya, na-pass out ako, nakahiga ako sa bed ko. Sabi ko, retaliation talaga yun. Pero nag-ano ako ng salt at saka tawag dito, naka-burp ako. So after so no ganito nag-burp ako, sister, no, nawala. nakukuha ko na yung, ito sister ha, nakukuha ko yung punto mo ngayon. Huwag kang mag-deliverance sa bahay. Mm. Bakit? Kung open yung psychic ability mo, kung ikaw nag-deliverance sa bahay, grabe yung retaliation mangyayari sa iyo. So, Mm. sino ang magsasagawa niyan? Yung asawa mo. Kasi kahit nga dito sa Office of Exorcism, pinagbabawalan namin yung mga open ng psychic ability na mag-deliverance sa kapwa nila na, for example, meron na minister, for example, deliverance minister, na open yung psychic ability tapos hindi niya sinabi sa team na open pala. Tapos dineliverance niya yung possess. Anong mangyayari? Mapoposes yung pasyente. Bakit dinadagdagan niya ng demonyo? Mm. Kasi Pero yung psychic ability, kung psychic ability kasi, pintuan yan ng mga demonyo
sa impyerno na makapasok labas sa buhay mo. So, kapag ka ni-deliverance yung bahay mo, posible na ma-retaliate ka. Bakit? Open eh. Even Open yun. Kasi ang unang gawin mo talaga, i-process yung sarili mo. yes, Kasi hindi naman pwede, sister, na i-deliverance mo yung bahay without processing sa sarili. Kasi may stronghold yung demonyo sa buhay mo. ano bro, yung nasa Canada pa ako, nag-practice ako ng na-renounce ko na lahat occultism practice sa Okay, adoration. sister, ganito yan ha. Oo. Ganito yan. Yung sinabi mo na practice ko na, naman ako ng cares, bakit ganito pa rin, no? Bakit open pa rin? Bakit may nafe-feel pa rin ako? Kasi hindi proper yung pag-renounce mo sa occult third eye. Meron tayong tinatawag na solemn renouncement sa occult third eye. Yun ang hindi nalalaman ng iba. Kasi once na diretso lang tayo renounce, for example, yung renounce lang, yung occult, yung renouncement mo, wala pa rin nangyayari na renouncement sa occult third eye. So, So saan natin meron tayong may tuloy? pinost ako doon sa FB, kay Bro Romel, kasi nag-message ka na, prayer of liberation from the spirit of the divination or the occult third eye. Solemn po yun. Mahaba-haba po yun na prayer. So yun ang gawin mo muna, i-process yung sarili mo kasi ang demonyo, meron yung stronghold sa buhay natin. Una, kapag kayong isang tao, open yung psychic ability, for example, nung sa kabataan, yung sa dalaga kapag, for example, ang dami mong for example, meron ka mga jowa, iba-iba yung jowa mo, tapos may nangyari na sexual intercourse. For example, hawag mo nang sabihin dito, may nangyari doon sa inyo. Meron kang unholy soul ties doon sa kanila. So yung red string na yan, kung nakikita mo yun sa Korean movie, yung S-line, meron yung red string doon sa ulo na nakakonect doon sa mga merong sexual intercourse, for example. Kapag meron kang connection doon, tapos diretso ka lang, renounce sa occult third eye, hindi yan pwede. Dapat unahin muna natin yung mga demonyo na nakapasok. Kasi yung occult third eye pala, pintuan yan. Siya ang gatekeeper. So siya ang nag-i-invite ng ibang demonyo sa buhay natin para makapasok sila. So anong gawin natin? Palalabasin muna natin yung mga nakapasok sa buhay natin kung ano yun. For example, yung sa demonic obsession. Yung pagkagising mo lang sa umaga, negative na lahat ng yung pag-iisip mo. Bakit ka naka-feel ng anxiety? Yung palagi mong tinitignan yung future ko. Ano ba talagang mangyayari sa akin? Ano ba talagang future ko? Palagi ka nag-iisip ng mga ganon. Tapos depression, for example, meron yan na palagi kang nag-iisip doon sa mga nakaraan mo, na mga past life mo na grabe yung trauma mo, for example. Hindi mo yan na-process yun sa utak mo. Paulit-ulit yan na yung trauma. paulit-ulit yan na naaalala mo. So, yun ang una nating i-process. Okay. Kasi hindi yan aalis yung demonyo pag diretso tayo sa spirit of divination, yung sa occult third eye. So, i-practice muna natin yung depopreation, yung sarili mo, yung utak mo, yung memory mo, tanggalin mo lahat yung mga past traumas, past sins na parang nadadrag ka, parang nakukonsensya ka, na paulit-ulit sa utak mo na parang nag-a-appear. Kasi yung mga demonyo kasi, yung sabi ni Saint John of the Cross, pinipinta nila yan sa memory natin. Para yang projector na palagi yang pinapaalala sa iyo lahat ng mga nakaraan mo or yung sa future na gusto mo na mangyari. Kaya nga i-purify natin yan para matanggal yung kapit ng mga demonyo. Tapos pagka na-purify mo yan, na-renounce mo na yan lahat, punta ka sa occult, sa third eye, yung closing sa third eye, yung solemn renouncement, prayer of liberation from the spirit of divination or the occult third eye, mawawala yung mga kapit ng demonyo sa buhay natin. Yan, natatanggal yan. Okay. Natatanggal yan. Yeah. Tapos mag-deliverance ka sa sarili mo, madali lang yan ma-close. Once na na-process, na-prepare mo yung sarili mo,
Kasi once na mag-deliverance ka sa bahay mo, talagang mas magrabe pa yung harassment na mangyayari sa iyo kapag ka hindi na process mo yung sarili mo. So mas maigi yung asawa mo muna ang mag-deliverance sa bahay mo. Ikakatisas ko pa yung husband ko, bro, kasi wala pa talaga siya. Yun ang ano ko eh. Yun ang isa Papa ba? sa ano ko, yung ma-enlighten, ano siya, maturuan. Although, dahan-dahan ko nang, kaya lang ang problem ko sa kanya is meron siyang, yung hindi niya mag-give up, yung may something na addiction na hindi pa niya mag-give up. So, kayong dalawa ang mag-process po, sister. Kasi mas lalong mas lalong bibigat lang yung sarili mo pagka ikaw lang ang nagpa-process. Kasi yung mga demonyo pala sa occult third eye nag-a-absorb yan sa A few moments later. Tinyo. nasagi lang ang ilalim, bro. So, ganito. Kailangan talaga kayong dalawa Bakit naging mag-process yung sa sarili. yung boses mo naging duwende? Ay bro, naging duwende na. Patay na. Anong nangyari dito? Para ka ng The Revealers niya na. Paano mo ginawa yan? Hindi ko alam, bro. Ang cute parang duwende. Nasagi kasi Sige, continue na lang. Katutol, patapos naman tayo eh. Sige na. Parang duwende, bro. Oh, ang cute mo. Para kang The Revealers. Parang ayaw yata ng mga demonyo na magsalita tayo ng ano ba? Sige. Go ahead. Bahala na, bro. So, ganito yan. Kapag mag-process po kayo, isama nyo na po yung asawa ninyo. I-empower po ninyo siya palagi sa punto por punto. Kasi pinaka-importante po kayong dalawa. Kasi pag open yung psychic ability mo, tapos siya, yung asawa mo, merong addiction, lumalakas yung mga spirito ng divination. Bakit? Isa kayo eh. Isa kayo na sa kasal, naging isa kayo. So, doon kukuha ng lakas yung mga demonyo doon sa asawa mo. Kaya nga, kapag ka nagko-closing ka ng third eye, dapat sila din, yung mga nasa bahay, magko-cooperate para mag-flow yung grasya, hindi lang ikaw. Yun ang pinaka-importante na gawin natin ngayon. So, lagyan mo muna ng exorcism salt yung corner ng bahay ninyo. Yeah, ginagawa. Yun lang una natin gawin. Yeah. So, tapos, i-process mo yung sarili ninyo, ha? Yung sinabi ko kanina, in-explain ko kanina, i-process yan. Kasi once na hindi po ma-process, magbibigat ng bibigat lang yung yung nararanasan mo ngayon na harassment. So, hindi to magic po kasi yung natin, pagpa-process po natin sa sarili. It takes time. Hindi kaagad na isang prayer close. Hindi po. Hindi po yan pinto na yung kasi ng husband ko sa work niya, since nasa Canada pa sila, nakalipat kami dito dahil sa work niya, kumbaga na-relocate niya. Kasi bro, yung online na mga games, yung mga NFL, mga basketball, mga ganun, meron silang pustahan, consider ba yun na addiction? Kasi sinabi ko... Siyempre, kasi meron ng pustahan nangyayari na pustahan na. So, kapag ka-addiction na po yan, doon, demonic obsession na yan Doon na nagsisimula yung demonyo. Mas yung ordinary attack ng demonyo yan. Pero grabe yung kapit ng demonyo sa ordinary attack. Bakit? Ordinaryo, ibig sabihin naranasan ng lahat. Yung addiction na yan. So kailangan po talaga i-process yung sarili niya na mawala yung addiction doon sa sarili niya, yung sa memory niya. Kasi kapag hindi na-process yung memory, sister, wala, kahit na anong gawin mo, addict pa rin yan. Kailangan talaga na i-control yung sarili niya doon sa mismo na mga games na yan kasi hindi natin alam kung saan patungo yung niya, addict niya sa mga laro na yan. Tapos meron pang pustahan. Yes, lahat sila so, okay lang siguro kung okay lang siguro na isang beses lang siya tapos tumigil na siya. Tapos pagpalagi na, wala, iba na yun. Lagi po kasi kaya nga demonic obsession. Sports
Doon sila na na-hook talaga. Ang dami dito. Isa din bro, pang ilan ko na ba yung tanong? Yung aso ba, nakakakita ba sila? Kasi minsan pag nagro-rosary ako, nag naaano talaga yung aso ko, parang restless. Lakad lang lakad, takbo ng takbo, parang may nakikita. At the same, anong last Saturday, nung pagdating ko sa bahay, galing sa labas, yung anak ko, ang daming hindi to iba kasi sa US parang Pilipinas Ang daming langaw talaga, siguro mga pagpasok ko pa lang sa bahay, parang inano ko min langaw, siguro more than 30 or 40s, ganun. Tapos, nasa basement yung aso ko, nung tinawag ko kasi lalabas ako ulit, dadalhin ko, parang may nakita siya, restless na naman siya, na tumakbo, pag open ko sa door, tumakbo siya, minsan lang ito nangyari, tumakbo siya talaga, nahingal, kumbaga na parang na-release ko yung leash niya, pero buti nahabol ko. Pati ako napatakbo dahil meron talagang parang something wrong talaga sa aso ko. Kaya tanong ko kung nakakakita ba din ba sila, mga aso? So yung mga aso po talaga, no, nakakita yan talaga sila. Nakakita talaga yan. Pero tandaan natin kasi experience ko na yan yung noon, yung elementary pa ako ang taga ng alaga ng kalabaw namin. So sinasakyan ko yan tuwing gabi, mga ganitong oras. Kapag nakalimutan ko na kuhanin doon sa sapa, no. So ako lang talaga mag-isa kukuha. Kapag nakasakay ako, ang ganda ng lakad, biglang lumiko na wala namang nakaharang doon sa mismo na daan. Ilang beses na talaga ako na nadisgrasya sa mga ganon. So bigla silang natakot sa daan kasi yun nga, merong mga yung sigbin, mga ganyan. Hindi natin alam kung ano ang mga yung anong nakikita nila doon sa mismo na daan. So ikaw mismo nadidisgrasya. So ganon, yung mga aso, alam nila yan. Pero kasi meron ding tinatawag tayo na infestation, no? Infestation doon sa mismo ng mga animals. So kapag ganoon, yung mga pagkain ng mga aso ninyo, lagyan nyo ng exorcism salt. Oo, lagyan nyo ng exorcism salt. Tapos yung bahay ninyo, palibutan nyo ng exorcism salt. So habang open pa yung psychic ability, pinaprocess mo pa sa asawa mo. So yun, mamuhay kayo sa grasya. Pinaka-importante yan. Kasi hindi tayo diretso ng deliverance. Ang unahin natin is grasya. Pinaka-importante yung grasya para mag-flow talaga yung prayers doon sa buhay natin. May epekto. Kasi once na may epekto yung grasya sa atin, mas mawawala ng stronghold yung demonyo sa sarili natin. At isang prayer mo lang sa deliverance, ubos yan sila lahat. Baklasan yan sila lahat. Yun ang purpose natin. Kasi ang demonyo kasi, ginagawa nila na teritoryo, yung playground, yung memory natin. Yun ang sasabi ni Saint John of the Cross, na yung memory natin, once na hindi natin na-control, hindi natin na-process, nagiging playground ng mga demonyo. So yung idle mind is the playground of the devils. Yun po, yung pinakakailangan po natin na malaman sa buhay natin. So i-process yung sarili, practice virtues, more on prayer, tapos meron kayong yung pagmamahal sa bawat isa. I-renew ninyo yan palagi, no? Walang away, dapat sa pamilya kasi ang unang inatake ng demonyo yung pamilya Yung sa Adan at Eva, 'di ba? Inatake niya yung pamilya. Kaya yung pamilya na wala sa grasya, nagkakawatak-watak talaga. Yan ang dahilan kung bakit yan ang unang tinitira ng demonyo yung pamilya para mawala talaga yung grasya, mawala talaga yung magkakawatak-watak talaga, walang unity. So yun ang pinaka-importante kasi nung pumunta si Kristo dito, yun ang unang niyang ni-restore biruin mo, isang hanggang 30 years, tatlong taon lang binigay niya sa atin na ministry niya, pero yung 30 years nandun sa pamilya. Nandun sa pamilya, kaya yung Holy Family. Kaya nga mag-devotion tayo sa Holy Family. Pinaka-importante po yan para yung pamilya natin, kaya nga kinakailangan yung pamilya natin maging holy yung Holy Family kagaya ni Jesus. Kasi yun ang pinaka-importante at
takot ang demonyo doon sa mga pamilya na banal. Mm. Yan ang pinakauna nating gawin, na i-restore natin yung mga pinanumpaan natin doon sa kasal, di ba? Dapat yung mga anak natin, turuan natin sa turo ng simbahan. So anong nangyari? Ang katekista nang nagtuturo kung paano mag-sign of the cross. So responsibilidad sana natin yan, pero bakit doon pa sa iba natuto yung ating mga anak, na imbes na tayo naman ang merong authority na magturo sa kanila, isa din tayo, wala namang, hindi natin alam kung anong turo ng simbahan. So yon, kapag nagkulang tayo doon sa pamilya, mayroon yang epekto sa atin at sa buong pamilya. Yun ang pinaka-atake ng demonyo ngayon, ang pamilya. So, yun ang sagot natin, sister. Okay. Bro, Jando, nakatatlo na ako. Meron sana akong isang last tanong. So, dahil bago kami dito, so, na-miss ko yung isang, kasi ang maliit lang to na place sa part ng West Virginia. Maliit lang yung place yung town na nalipatan namin. So, na-miss ko yung Wednesday Mass, na kasi maaga 7 o'clock. So, na-miss ko yun. So, nag-search ako, ano pa bang ibang mga simbahan dito. So, meron ako nakita na Catholic Church, St. Mary Catholic Church, Byzantine, parang, Catholic Church lang. So, Catholic Church. So, afternoon, ang Mass, maka-attend ako dito afternoon. So, pagdating ko doon afternoon, kasi morning lang ang mga Mass dito. Pagdating ko doon afternoon, pagdating ko sa simbahan, ko parang ibang simbahan to. Pero nung sinerch ko ulit, Catholic Church naman, yun pala, yung Byzantine, parang yung sinerch ko, ang mga nag-church pala yun, yung mga Ukrainian, sa Europe, wala iba yung nila, yung pag ng Mass, wala silang rebulto, pero mga icons lang. Iba yung nila. Tapos na-interesado, sinerch ko, ginugol ko, yun pala, yung priest nila is may married. So dumiretso na lang ako kasi sabi ko, alis ba ako or mag-join ba ako? So nag-join lang ako, 4 lang kami, ganun. Tapos parang respect ko na lang kasi Catholic Church din naman. So ang tanong ko doon, tapos nag-receive din ako ng nila, yung Eucharist na nakasok, parang di ba, live-in and unlive-in, yung Eucharist, yung host, sinok nila sa wine. So, ni-receive ko. Okay lang ba yon? Okay, Bro Angel or Bro John Ray. Bro Angel. Parang Byzantine Catholic Church. St. Mary Byzantine Catholic Church. Yun ang naano ko eh. Kasi gusto kong magsimba. Na-miss Bro ko lang Angel, yung... ikaw Bro John Ray. Ikaw masagot, Bro John Ray. Okay, maraming salamat, Bro Midan. Well, ang Byzantine po, sister, is rito lang po ang naiba sa misa nila, pero under po sila sa umbrella ng simbahan. May iba din na tawag dito yung parang orthodox din na style, parang di na nasunod sa Santo Papa, pero generally under pa rin naman ng Roma ang Byzantine. So wala pong problema yung misa nila sa atin, dahil kaisa po natin sila, sister. Okay. Okay lang po yung misa nila. Under po sila ng simbahan Byzantine. Yeah, kaya nga ano ba, alis ba ako? Pero I respect it because alam ko naman nung pag-search ko is a Catholic Church. Kaya lang, lang ako. More on bowing sila, wala silang homily, wala silang more on iba. Iba yung rito nila, very old. Kung yung kinagisnan nila noon, ganun pa rin yan talaga. Tawag dito, wala bang ibang dyan simbahan na Roman talaga? Meron, bro. Meron. Pero alas 7 kasi ang nila dito, 7 to 7:30 pag weekdays. So, okay. Nag-travel pa ako para maka-attend ako sa isang church na... Kasi ganito, ang spiritual director ng Catholic Faith Defender, tinanong ko talaga diyan. Kung pwede ba ang mga Katoliko magsimba sa mga simbahan na excommunicated, halimbawa
itong Orthodox. Tinanong ko talaga siya diyan. Nagbigay siya ng dokumento na as long as walang Roman Catholic Church talaga, pwede po tayong magsimba kahit sa Orthodox. Pag walang Roman Catholic. Meron naman bro, na-miss ko lang Meron yung naman. yun, oo. Kaya So, kasi hindi ako makasimba ng umaga, so afternoon. for ano na lang siguro para sa mga nanonood, no, ito po yung turo ni Father Supan. Oh, hindi ba Father Franz pala Villegas. Nung tinanong ko siya nito kasi nung mga unang ano parang punto por punto, tinanong kasi yan yung about sa Catholic, pwede ba tayo magsimba sa Catholic Orthodox bilang mga Roman Catholic? So medyo hindi pa rin parehas yung opinion, kaya ako mas pinili ko na tanungin si Father Fran kasi si Father Fran kasi ang spiritual director ng CFD National. So minesis ko siya, Padre, ano ang stand ng simbahan pagdating sa mga Orthodox? Sabi talaga ni Father Fran, pinagbabawalan talaga tayo na magsimba sa mga misa nila. No, yung mga hindi affiliated sa simbahan as far as I know, ang Byzantine kasi under sa umbrella ng simbahan Pero itong mga Orthodox specifically, hindi talaga po pwede. Pero kung wala talagang Katoliko na Romano, pwede po tayong magsimba doon, pwede din po tayong mag-receive ng Eucharistia. Okay. Nagbigay si Father Franz sa akin ng canon law, nasa canon law nakalagay talaga, nabasa ko na pwede po tayong mag-receive ng rito kahit sa Orthodox na hiwalay na sa simbahan pag walang Roman Catholic. Kasi ang kanila pong tradisyon kaisa po sa tradisyon ng simbahan. Hindi po nahiwalay. Sila lamang po ang nahiwalay po yung dala-dala nilang tradisyon pa rin po ng simbahan. Kaya pwede na po tayong magsimba doon kung walang Roman Katolika at pwede din tayong mag-receive ng Body of Christ kung wala talagang Roman Catholic na misa. Yun po ang sagot ni Father Franz sa akin. Okay, perfect. Thank you so much, mga kapatid. And God bless. Yan lang.